Jobert Goodbook, thank you palaga. From Burbank. Asa ta Barbara? Okay, bumata. Ito pong pinag-uusapan natin sa Pogo na ipaliwanag na ni Haria na at even mismo sa hearing, ang sinasabi dyan ni Altenco, okay, ni Altenco ng FAGCOR ay hindi nag-pressure si Hari o hindi nagsabi si Hari na itong mga kliyente ko, paboran nyo, ganyan. Di ba na, I don't know kung narinig ninyo, na yung whirlwind, okay, na kung saan, mga palangga, yun yung client niya at hindi talaga yung mga Pogo operators. Na ipaliwanag ni Spokesari yan, napakaganda ng paliwanag. At mismo si Altenco, walang sinabi si Altenco na si Hari ay mayroong partnership sa mga Pogo operators. Kahit balik-balikan nyo. Pero bakit po tina-target si Harry Roque? Unang-una, siya ay very spontaneous pagdating dito sa Maisog at sa Pulburon. Napakaingay niya katulad ko. Right? Alam nyo, for like 1 week na pagkasama namin dito sa LA, dito sa Amerika, at ako yung nag-arrange ng kanilang travel. Okay? Para sa kaalaman ninyo. Okay? Yung mga travel ng aming mga guests, chip-in na kami, pinagtulungan namin yan. Okay? Pinagtulungan namin yan. So, walang nag-sponsor. Kahit yung mga bruskong mga bodyguard, gusto kong sabihin sa inyo, nagparapol si P. Ito kayo nagbigay sa akin. Nagbigay siya ng mga toaster. Actually, isang toaster dito, gamit ko na. Binigyan niya ako ng toaster, ng mga gamit sa bahay, pinarapol para makapag-come up kami ng fund. Yan ang katotohanan sa event namin. Nagbayad kaming lahat. So, walang sponsor, taliwas sa walang nagpa-fund sa amin, taliwas sa pinapakalat ng mga jutang ginimis na kami ay funded ng China. Magpakita kayo ng ebidensya. Sooner, papakita ako yung collector namin. Andyan si Rolando na palangga ko. Yan ang nag-accountant kasi yan. Siya yung nag-aayos sa kanya lahat na pupunta yung mga transfer, Zelle transfer ng mga nag-event doon. Even KOJC members, even performers, mga kababayan, nagbayad doon. Yung mga performers, di ba, dapat pag performers, libre ka na kasi nag-perform ka, di ba? Lahat yun ang napanood nyo, nagbayad yun lahat sa meal. Kasi dito sa Amerika, di ba, kanya-kanya kami, kahit, doon sa hotel na kung saan kami pinagdausan, kanya-kanya kami. So, yan ang katotohanan sa event ng Maisog. Kaya itong mga pagbibintang nila, kami ay funded ng China. Diyos ko, kung kami ay funded ng China, dapat yung FBI nadampot na ako. Bakit ako nakikipag-anuan sa China, di ba? Nakipag-tsuktsakan katulad, ng ginagawa nitong mga dilawan at pula na ito. But anyway, going back dito sa pag-raid dito sa bahay ni Spokes Roque. Kasi, nung nasa New York siya, mga kapalangga, sinabi niya na i-unmask niya kung sino ang queen and king ng Pogo. Remember that? Dahil siya yung pinagbibintangan. Nung nasa New York siya, at dito sinasabi niya din sa amin na alam niya kung sino ang king and queen ng Pogo. Actually, alam ko rin. Bago pa sinabi ni Harry Roque yan, may mga puting ahas tayo. Sino ang king and queen? Ang mag-asawang bangag. Kaya po nila ni-raid ang bahay ni Spokes Roque nang walang search warrant. Ang sinasabi nila may nagtimbre lang. Okay. So, bahay ng pamilya niya, I don't know, wala pa na siyang interview. Hindi natin alam kung kanino ba nakapangalan yung bahay na yon. Kasi hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa mainstream media. Kasi yan ay sinungal-ngalan na ni Lisa Tanas at ni Bangag ang bunganga ng mga yan. Sabi ni Rayster Benhor, kumusta ang Pogo? Ayun. Ang totoo niyan, mga kababayan, kaya excited ako na maisalang si Spokes Roque dyan sa Congress at sa Senate, sa hearing, para talagang hubaran niya. Kasi ulitin ko masyado na po kayong naluloko ng bangag na gobyerno nito. Nakita namin dito sa California, sa New York, maybe nakita din nila, kami dito.
ilang mga kaibigan ko, na si Lisa Marcos at si Bangag Jr., okay? Si Sandy Daza, doon sa picture na yon, i-review ko lang yung picture mamaya. Okay? Kung sino yung mga personal na yun. Nandoon yung mga Pogo operators, si Lisa Tanas, okay? At si Kuting, marami sila yung sa picture na yun Excuse me, ulitin ko. Kasama ni Bangag, ng Bangag na gobyernong ito, ang Pogo operators. So, ang ginagawa po nila ngayon, dinidiin nila si Harry Roque, na ang totoo, ang mag-asawang Bangag at ang pamilya niya, ang merong koneksyon sa Pogo operators. Dahil nagbigay ito ng milyon-milyon, ayon sa ating source, ng multi-million campaign fund sa mag-asawang Bangag, at alam ni Bangag na ang perang binigay po sa kanila ay galing sa Pogo. So ang king and queen, eto yung mga Bangag. Kaya wag kayong nagpapaniwala dyan. Itataya ko ang buhay ko araw-araw kung hindi totoo ang sinasabi ko dito, na nakita ng dalawang mata ko namin, ng mga palangga ko, ang litratong yun, and I hope mailabas yun sa basbas ng dapat magbasbas. Kasi hindi lahat ng mga pinapakita sa akin dito ay pwede kong ilabas. Pinapakita nila sa akin just to prove na totoo ang mga sinasabi nila. So, ang reyna at hari po ng Pogo ay ang mafyang gobyerno, hindi si Harry Roque. Bakit nila ni-raid ang bahay o pamabahay ng pamilya o kamag-anak kasi wala namang verification kay Harry yan, kung kanino napakapangalan yung bahay na yan, nang walang search warrant at saka warrant of arrest? Sige, ganuhin natin, ahimayin natin. So, kung meron dalawang Chinese na nakarenta sa kanilang property, let's say, sige, bahay ni Harry, nakapangalan sa kanya, merong dalawang Chinese na nagre-rent sa kanilang properties. Ano ang mali? So, ibig sabihin, lahat ng mga may paupahan sa inyo na ang nagre-renta ng Chinese, dapat, pagdudahan na ito ay mga Pogo operators. Then, kung sila ay mga Pogo operators, kasi yun ang gustong palabasin ng gobyernong ito, dahil nga gusto nilang ibigay ang bintang kay Harry Roque. Kasi, mga kababayan, alam na alam ni Lisa at ni Bangag, na alam din ni Harry kung sino ang mastermind. At alam ni Harry, I hope, as folks, Attorney Harry Roque, you will speak up for the truth. I mean, I don't know, maybe kliyente niya yung mga Pogo operators o ano ba, Pogo, sinabi niya, hindi niya kliyente. Diba, yung whirlwind lang ang kanyang client. So, for whatever circumstances, na kaya na i-ano mo na, spokes, ipakita mo na sa taong bayan, ikaw ang pinagbibintangan. At itong pag-raid sa iyo, hindi ko pa siya nakakausap since na umuwi siya ng Pilipinas. Naging busy siya. Itong binabintang sa pamilya mo, na ikaw daw ang Pogo, ikaw ang mastermind ng Pogo, wala nga silang maipakita. Mismo nga si Altenco ng PAGCOR, wala siyang sinabi na si Harry ay partner ng Pogo. Ang sinabi lang doon na sinamahan ni Harry yung kliyente dahil nagkaroon ng problema sa pagbayad ng rent ng kanilang tax, right? Nagkaroon ng problema, then nagbigay ng dahil may nagdispalko, di ba? Meron silang certain Dennis Cunanan ba yun? May nagdispalko ng pera, kaya lang nandoon si Harry. Pero hindi na niya alam si Harry. At sinabi ni Altenco, walang sinabi si Altenco na si Harry Roque ay mayroong ginawang illegal o pag-pressure doon sa PAGCOR. So malinaw mismo na sinabi ng tauhan ni Kuting Jr. Pero bakit ginawa sa kanya ito? Ang pag-raid ng walang proper documentation, walang search warrant, walang warrant of arrest, basta na lang nagpadala ng mga, I think, batalyon din ang pinadala. The same thing na ginawa sa KOJC. Imagine nyo, after 3 days lang na nagsalta si Harry na
huhubaran niya kung sino ang king and queen ng Pogo. At ang nare-refer niya dito, I believe, kundi ang bangag na gobyerno. Si Satanas at si bangag. See? Ganon nila i-twist ang katotohanan. Katulad na lamang, mga kababayan, ng pag-twist nila ng pulboronic video. Imagine nyo, si Sandro Marcos in interview. Okay? Tinanong siya about pulboronic video. What do you think of the pulboron video? Sabi niya, what do you think? Binalik niya yung tanong sa reporter. Sabi ng reporter, what do you think? Kung ang tatay niya ay zero swallowing, zero singoting of pulboronic, alam nyo, ang taong walang ginagawang mali, mali. Ang taong hindi sumisingot, kapag ambush interview or right on the spot, pag tinanong ka, o ano masasabi mo, yung tatay mo daw sumisingot. Napakadali lang na sagot. Hindi nagsisingot ang tatay ko. Wala, never ever in my whole life na nakita ko yung tatay ko. Madali mong idepensa kung hindi nagsisingot. Pero anong sabi niya, what do you think? Diba? Depensa. Diba? Nadidepensa ka agad siya, babalik niya sa reporter ang katanungan. At also, kung napanood yung kasunangalingan ni Coting Jr., siya ay balisa habang nagbabasa ng kanyang speech at para siyang nagmamadali. Kasi kahit ano pa po ang deny nila na ito ay AI at deepfake, hindi nila ma-deny at mamamayang gising ang diwa na ang bidyong sumisingot siya ay siya. Bakit? 7 araw na. Is it 7 days na? Anong araw nakita kayo? Okay, yes, Sunday na. Wow, 1 week na pala yung event namin. Ang bilis ng panahon. 7 days na po ang nakalipas nang sinabi ni Gibo, ng DND, ng lahat ng ahensya ng gobyerno na pananagutin namin ang mga behind ditong video na ito, nagpakita, nag-upload ng video na ito. Makikipag-ugnayan kami sa Amerika. 7 days na, ganun kabagal. Wala pa pong tumatawag sa akin na authority or message na ako ay pinapatawag or kakasuhan ni Marcos Jr. Hindi naman ako pwedeng kasuhan ng Amerika. Bakit? Ang pwede lang pumasok sa akin si Bangag. Kasi siya yung subject doon. At kapag kinasuhan ako ni Bangag, doon na natin, doon na ngayon papasok ang forensic analysis ng video. Diba, mga palangga? Doon na ngayon papasok yun, mga kababayan. Pero, kung titignan ninyo, bakit wala man lang, di ba usually, paimbestigahan natin yan sa Senate, paimbestigahan natin yan sa Congress. Eto, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Bakit ni isang kongresista at senador, bakit walang gustong paimbestigahan ang video na sumisingot si Coting? Bakit? Kaninong i-revoke ang green card? Kaninong green card ang ipa-revoke mo? Kaninong green card? Okay? Ngayon, mga palangga, bakit, balikan natin, dahil si Harry Roque ay kasama namin dito, okay? Sa pagkipag, na-invite lang yun. Na-invite lang siya sa event. Okay? It just so happened na nandoon siya na isinyowing natin. Alright? So ngayon, ang question, kung fake ang video, bakit ayaw? Okay. Sabi nila, habulin nila yung mga nag-share. Doon si Spokes Rock, si Atty. Glenchong, bakit ayaw nilang pa-imbestigahan dyan sa Pilipinas, sa Congress, di ba? At sa Senate kasi mabubusisi at tunay na lalabas ang forensic analysis. And I will tell you something, mga kababayan. Okay? Kapag inilagay na nila dyan, ikorte nila, yung Kongreso at Senado, mga ano lang naman yan dyan, mga pag-grandstanding lang naman yan, mga pasarsuela. But, kapag sa korte,
Ngayon, ipapakita yung forensic analysis. Yung forensic nila, yung analysis nila, yung blow up nila yung picture, at yung analysis dito sa Amerika. Actually, we're looking for other, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na forensic analysis. As you know, as much as we can, pwede nating gawin yon sa oras na nagdemanda si Bangag Jr. Kasi sabi niya, wag kayo mag-share kasi hahabulin namin kayo, ididemanda namin kayo, mananagot kayo sa batas. Hindi nga daw si Marcos Jr. So pag nagkaroon ng demandahan, sa part ko dito sa Amerika, doon ngayon ilalabas ang forensic analysis ng magkabilang panig. Ngayon dyan takot si Bangag kasi alam niya sa sarili niya, kaya siya natataranta, kaya nasira ang kanilang SONA dahil alam niya sa sarili niya na siya yon. Ikaw yon, Bangag. Pero ang ginawa nila, ginamit ang kapangyarihan ng gobyerno para lokohin kayo na hindi siya yon at ipa-take down ang video. At kasama dyan ang galit ni Lisa Tanas, ni Bangag, kay Harry Roque dahil part siya ng maisog at ang pagbibintang kay Duterte. Doon nga pala sa mga nagpapagulo daw, may mga nababasa ako ng mga Duterte supporter, yung mga yan, mga basura, yung nagpapagulo. Okay? Yang mga yan, bayad na yan ng 5 milyon. Okay? 5 milyon para dumila sa kipay ni Lisa Tanas. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari, Duterte, na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan, takot makasuhan dyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Nag-deny ba si Duterte? Even Marcoleta, nagsabi, na magpapulburontes si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan, sa maisog, bayad yan. Takot yan, walang mga balls yan. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung sinabi ni Duterte na ikaw maharlika, ikaw may napahamak mo kami, diyan kayo maniwala. Pero dahil matalino si Duterte, RRT, former president, yan. Pag sinabi niya, maharlika, ba't mo ako dinadamay? At definitely, wala namang hindi magsasalita kahit sino. Bakit hawak ba nila ako sa liig? Nung ako nga ay nag-criticize ako kay Pangulong Duterte, nagalit ang ibang DDS, wala akong pakialam. Kasi during that time, in fairness kay Pangulong Duterte, never ever kung minura ng jutang ginemis katulad nitong mga bangag na ito. Okay? Doon lang yun. Kaya ako nag-criticize kay Pangulong Duterte, not really Pangulong Duterte. Yung mga taong nagkaray-karay sa kanya noon sa Commission on Election, naalala nyo. Pero ngayon, yung nagpapagulo sa inyo, okay, matagal ko na to sinabi sa, I'm not supposed to say this. Yung mga nagpapagulo ng utak nyo ngayon na nagpapanggap na Duterte daw, dating Duterte, paiba-iba, sa ngalan ng salapi, definitely nakikita yan di Pangulong Duterte. Si Duterte, hindi yan magsasalita na, tumigil kayo, huwag nyo ako suportahan. Freedom natin yan. Pero mapagmatsyag kayo. Bakit all of a sudden, ginugulo nila ang maisog? Ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda ng ating mga event now. Not only sa amin, sa lahat, di ba? Pero bakit may mga ganon? Yan ay lahat gusto ng sungal-ngalan ni Satanas. Yan na lang pangalan niya. Satanas, alam niyo na yan. Ni Satanas at Bangag. Dahil gusto niyang patahimikin lahat. Langga, easy money nga naman ang galing sa kaba ng bayan. Yan ang isaksak niya sa isipan niyo. Kaya ito si Harry Roque. Sa tingin niyo ba? Okay, ito magkakaibigan sila. Si Harry Roque magsisay ng yes sa event namin. Okay? Kung hindi ina-acknowledge ng ibang mga maiisog o even PRRD, I don't know, kung nanonood siya sa atin, I don't know. Hindi nila acknowledge yung effort natin. Make up your mind, darling. Dahil
Kung hindi naniniwala si Harry Roque sa ating pinaglalaban, hindi yan nagpapakahirap lumipad. At even Attorney Glenn Chong umikot sa Amerika para suportahan ang boses natin. And now, tingnan mo si Harry, tinatarget na. Not because na pumunta siya sa party natin, because vocal siya. Nasa Pilipinas pa siya, nagsasalita na ng bangag, 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 bangag. Eto, buksan yung isipan ninyo. Sino ba ang kauna-unahan na nagsabi sa inyo na si Bangag Jr. ay bangag? Hindi naman ako. Si Pangulong Duterte, si Nikki Cosete. Bakit hindi itong mga Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay bangag. Si Pangulong Duterte ang una nilang awayin. Pero ang ginagawa ng mga to, akala nila yung pagsuporta sa isang politiko ay may monopolya. Hindi mo pwedeng sabihin, tingnan mo ako, di ba? Suportado ko si Bangag dati. Yung mga sumusuporta sa kanya, mga scammer. Oh, mga nagpanggap, nagmamakaawa na walang malamon. O tapos ngayon halos pumutok na. Ganyan na mga itsura kalalamon ng Kabanang Bayan. Ako ba, dahil sinabi ni Lisa Canas noon na ako ang #1 loyalist sa lahat ng loyalistang kakilala niya, inaway ko ba? Inaway ko ba itong mga scammer na to? Dahil naniniwala ako na hindi mo pwedeng solohin dahil, oh Marcos ako, dapat ako lang ang bida. Dahil lahat ng supporters, welcome dapat yan, whether you like her or not. Pero ito ngayon, ang ginagawa nila para ang inyong mga kaisipan ay bilugin. Hanggat hindi nagsasalita si hindi magsasalita si Pangulong Duterte, mga palanda. So, itong mga ito ay pangpagulo. Bakit? Na mantikaan na ang kanilang mga bunganga. Yan ang tunay na mga bayan. Nagbuwis na ng buhay si Percy Lapid. Okay? Sabi ni Dwight Jasper, si Percy Lapid, madam, nagsabi din na eksperyensyado daw sa paghitid si Bangag. Ayun na nga. Mismo, asan ito mga dilawan na supporter ni Percy Lapid. Nagbuwis na ng buhay si Percy Lapid. Diba? Natsugi na itong ang sinasabing hitman na si Zolweta no March. Diba? That was March this year. Pinatsugi na. At during the Puting administration. Sino ang nasa likod nito? Thank you for that comment. Dahil si Percy Lapid ay napaka-vocal. Bago ko pa nga, alam mo, nakilala ko lang si Percy nung naano siya, nung nabawian, nung pinatsyunggi na siya. Tapos tinignan ko ang mga previous video niya, grabe yung kanyang mga tira talaga ng mga pagpupulburonik ni Kuting. So sino ang expect yung kikitan sa buhay niya? Eh sa mga fabricated crime na ginagawa dyan sa akin sa Pilipinas, ang pagtatarget ng mga bangag na ito na ginagastos ang pera ng bayan para manggipit, mga palangga. Sino ang nagpatsyugi kay Percy Lapid? Dahil kung siya ay kritiko man ni Pangulong Duterte, bakit buhay si Percy Lapid noong panahon ni Duterte? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero itong pugo na ito, mabalik tayo sa pugo na ito, mga palangga, natatakot si Bangag at si Satanas. Okay? Mga palangga. Sabi ni Jensen, naaamoy na yan ng mga Duterte, na mga bayaran, pinapabayaan lang. Okay. Bakit sinisisi kay Harry, bakit itong nire-raid ang bahay ni Harry? Kasi gusto nilang i-picture sa social media, sa mainstream media, na si Harry ang king, okay, ng pogo. Paano maging king yan? May kapangyarihan ba si Harry? Ngayon, may kapangyarihan ba siya? At meron ba silang ipinakita na ebidensya ang pag-war? Wala nga eh. Ito, kaya ginawa ito nila na i-raid o gipitin itong mga tenants ni Harry kasi gusto nga po yun ang ipipicture nila sa inyong kaisipan na si Harry Roque ay godfather ng Pogo. Diba? Pero wala silang may papakita ebidensya yan. Dahil si Harry meron may papakita yan. At ako,
sa basbas ng may hawak ng litrato na si Bangag at si Satanas ang king and queen ng Pogo. Huwag na kayong magpaloko, magpabudol, di ba? Kunwari, sinabi niya sa kanyang SONA na itigil na ang Pogo hanggang December na lang, pero pinalitan ng rebranding lang. Iba ang pangalan. Diba? Online gaming pa rin. Nakita nyo? Ano ang kapangyarihan ni Harry Roque right now para siya ay maging king ng Pogo? Sige nga. Ang tunay na king ay ang bangag na bangag. Kaya nga nataranta sila ngayon dito sa ating pulmoronic video. Kahit anong gawin nila, mga palangga, napanood nyo na. Ulitin ko sa kapapasok lang. Pang-7 araw na po ngayong araw na ito nung nagsindak si Gibo, nakakasuhan makipag-ugnayan sa Amerika. Sa kaalaman nyo, wala pa, napanood na ng mga Amerikano yung sumisingot. Diba? Ako nga excited ako dalhin sa sa korte para ipa-forensic analysis both party nila. Kasi yung forensic analysis na, it's not forensic. Kahit sino pwedeng i-blow up lang yung picture, i-screenshot, tapos i-ganon, ibahin ang font, ibahin ang mukha. Sila ang nag-edit. Sila ang nag-fake. Ang NBI, ang gobyernong Bangag, ang nag-fake ng picture, ng screenshot nung Bangag na sumisingot. Pinaputi nila, pinataba nila ng gusto yung mukha para kunyari maging Korean. Pero ayaw nila ng Senate hearing at ayaw nila ng congressional hearing. Ayaw din nila na maimbestigahan yan. I'm telling you. Tandaan niyo to. Hindi magkakaso si Bangag. Diba? Para dito sa video na sinasabi niya, takot yan. Takot yan na malaman ng buong mundo. Imagine nyo, magkakaso sila sa Amerika, tapos maibabalita ng international media, tapos yung forensic result dito sa Amerika, yun ang titignan, hindi yung NBI. Kasi yung NBI na, yung mga ninano nila, scrambled yun. Diba? Yun ang tunay na edited. Ang titignan, yung independent, alam mo nyo dito sa Amerika, hindi katulad sa Pilipinas, walang mga ganun. Ang daming forensic experts dito in terms of itong mga video na ito. Alright? Kasi, dito, I'm not saying na 100%, dito talagang by credibilidad itong mga forensic expert. Yung ginawa nila, ang nagsabi NBI, anong trust mo sa NBI? Yung pinag-anuhan yung authenticity na namin, diba? Pinag-submitan. Okay, actually, yung palangga ko kanina may kausap na panibagong dito. Yung mga palangga ko dito sa Amerika, dami kong palangga. Nasabi sa akin, Miss Marlica, dapat marami tayong mga choice of forensic expert in the future. Nandyan lang naman kako. Yan. Yan yung tulong-tulong namin. Ito yung bayanihan na mga palanggang Maharlika na nabibigay sa akin ng mga inputs na ito si Forensic 1, 2, 3, 4. Di ba? So pagdating sa korte, ibabangga ang amin dito sa side ko at ang forensic ng NBI. That's very balanced. Anong i-expect mo sa NBI? Yan nga yung mga sangkot sa extortion, panggugurgur, kasabwat sila lahat sa iyo. Kailangan nyo pa bang i-memorize yan na mismo ang gobyerno ang sangkot sa panggugurgur, sangkot sa lahat ng kavabuyan. Alright? Ano pa? Sabi ni Lucky Trend, si Bisdak at si Jojo Di Guzman ang may bayag dyan. May bayag naman yung dalawang yun. Actually, recently, pinapanood ko sila kahit na, medyo busy-busy yan. Kasi, may angking galing pala ito, mga palanggang ito. Yeah. Bakit
Sabi ni Maverick, bakit niniwala sa sa NBI? Hawak ni Bangag yan. Exactly. Hawak ni Bangag yan. Bakit kami yung maniniwala dyan sa mga ahensya ng gobyerno? Sabi ko nga sa inyo, si Bangag at si Satanas ang nag-upo niyan. Dapat, ang ginawa nila, independent forensic analysis. Not in the Philippines. Dito, sa Amerika. I'm just waiting. Di ba mga pala? Inaantay ko nga eh. Sabi niyo, iba ba ipag-ugnayan kami sa Amerika? Ano ngayon, tinatarget si Harry Roque. Si Spokes Harry. Ay, abogado naman yan. Huwag lang nilang gurgurin. Dahil may nakarating sa akin na talagang hindi daw po nila sasantuhin itong mga maisog participants at kayo, tayo, lalo na yung mga nag-share ng video. Yan ang gusto nilang burahin. Okay? Pumunta kayo doon sa page na ang ebidensya, nandoon pa yata buhay pa. Kung wala pa kayong kopya, i-download nyo na at i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Pero I believe, baka mayroon na kayo. Teka, ang ebidensya nitong video na ito. Nandoon pa ba? Tignan natin. Ang ebidensya. Buhay pa. 7,000. Buhay pa. Pero ipapatake down nila yan. Kapag yung mga, ayan, ayan, buhay pa si Kuting, ayan, buhay pa, puntahan nyo na lang. 7,000, imagine mo, walang follower ito, 1,000 follower lang ito. 1,000 followers ang ebidensya. Aba, may 7,000, 7,000 views na pala ito. Sabi na nag-comment, fake yan, biglang tumaba si BBM. Kasi, pinataba. Biglang tumaba daw si BBM. Bakit di ba siya tumaba? Pumayat nga siya eh. Siyempre, ito ay, sabi naman isa, anong fake? Kung matalino ka, nasa phone mo, ma-verify mo if fake ang video. Well, ito mga nagko-comment, mga ni Lisa Tanas. Sabi ng isa, you should not post this. NBI said they will prosecute whoever share this AI generated. Ako yung nag-post. Naantay ko nga eh. NBI, nasa nakaso yung mga buwaka ng ginemis ninyo. Sabi ng isa, sige todo, kaya palagi, sige ang todo siguro singot, kaya palagi hindi alam kung magkano ang presyo ng bigas. Imagine ninyo, hindi alam ni Marcos Jr. na kayo ay nagpapakahirap na makabili ng 50 pesos kilo na bigas, up to 65 pa kayo, baka iba 68 pa. Ibig sabihin, bangag ang inyong presidenteng bangag. Diba? Sabi ng, yes, tunay nga, sabi niya, sabi ng isa, ito, troll ito, tunay nga, okay, tunay nga na, okay, tunay daw na, fake, sabi niya, tunay na fake, tapos troll yung account, sino itong mga to? Okay, so lahat halos na nagko-comment ay, troll account, bakit troll account? Ang mga nagko-comment, sabi ng isa, sabi ni Anthony, tingnan mo yung nagko-comment ng tama. Si Anthony Mamangon III, naniniwala ako 101%, hindi siya, sabi niya, hindi siya ang nasa video. At the same time, naniniwala ako na nagpupulburon siya. No need for the video. His body movement will show. Opinion nila yan. Ay, nako. Sabi sa iba, satayin mo. Tingnan mo yung mga nagko-comment, aso. Yan, aso. Aso ni Bangag. Yan yung mga nagko-comment kasi yan ang binabayaran ng bangag na gobyernong ito. It's the same thing ng pagbabayad nila sa gustong pagwatak-watak nitong maisog or supporter ni supporter ni Pangulong Marcos at supporter ng bayan. Ngayon, mga palangga, ang isa si Dwight na naniniwala 1,000%. So ngayon, yung mga hindi naniniwala, yun ay it's either bangag sila or nag-i-enjoy sila sa kahirapan. Wala tayong magagawa dyan. Kung nag-i-enjoy sila sa kahirapan ng buhay sa dulot ng bangag, wala tayong, hindi naman natin pwede pumipilit yan. Diba? Kahit pakainin sila ng extras ng gobyernong ito, kakainan sila kasi bangag sila. It's the same thing sa mga nanggugulo dyan sa Maisog Rally. Kasi yung mga yan ay, kita nyo,
Imagine mo, yung iba, kunyari, Duterte, tapos nag-300, nag-100, 80 degrees. Diba? Sa ngalan ng salapi. So, mag-ingat kayo, mag-follow. Kung ako sa inyo, i-block nyo na yung mga yan. Yung nagpapasira sa maisog, if you are supporter ng tunay na boses ng bayan, hindi mo kailangan maging Duterte supporter ka. Kung ikaw ay tunay na may pagpapahalaga sa iyong bayan dahil ayaw mo ng bangag na gobyernong ito, yung mga dumadaan sa feeds yung mga sinungaling at mga bayad, i-block nyo na yan. Ganun lang kasimple. Pero itong mga dito, yung mga troll ni Lisa, bakit sila nandito sa akin? Kasi they are bayad. Taga-report. Di ba? Sila ay bayad. Pero kayong mga matitino, bakit nyo i-waste ang time ninyo? Kumbaga, eto tayo eh. Eto na tayo, na konting, konting kembot na lang. Tapos ginugulo ang inyong isipan. Huwag nyo hayaang guguluhin ang isipan ninyo na mga taong kayang magbenta ng laman sa ngalan ng salapi. Ibenta ang laman ng kababaihan sa ngalan ng salapi. Yan ang hamon ko sa inyo. Bakit ka maniniwala sa mga taong nagbibenta ng mga kabataan sa mga parokyanong magyo? Yan ang question ko sa inyo. Bakit ka maniniwala? Sige nga, kahit magpanggap pa sila na Duterte supporter, bakit ka maniniwala sa tao ang mga kababaihan ay binibenta, ginujugaw? My question to you. Ako, may ginugaw ba ako sa inyo dito? Tanungin ko kayo. Ako ba ay nangikil sa inyo dito? Na kung tutuusin, di ba, you're there, to support me. Hanggang kaya ko ang buhay ko, kinakaya ko. Pero ako ba ay nangikil sa inyo? Tanong ko sa inyo, nagmakaawa ba ako sa inyo? Yung iba naiintindihan ko, they really need support. Wala naman akong dyan, yung aking mga ibang mga palanggang vloggers na talaga sinusuportahan nyo. Kasi ako, sumusuporta din ako sa kapwa vloggers ninyo eh. Ay ba kapwa vloggers ko? I help them kasi naiintindihan ko. But hindi ibig sabihin ako, pag sumusuporta ako sa mga kapwa vloggers ko, hindi ibig sabihin nun ay paikutin ko sila sa mga kamay ko. No. May kanya-kanya kami. May mga panahon na sila ay may mga inaatake na mga personalidad na kaibigan ko. Masakit sa akin. Pero I'm not the type of person na, oy, Jutang Jenimis ka, bakit mo inaatake si ganito, ganyan? Kasi may mga sari-sarili kami. Pero never ever akong nang jugaw ng kababaihan at maglalagay ng mga santo-santo dyan o mga bersikulo matapos ko ipalapa ang mga kawawang kababaihan sa mga makukyohong matanda sa ngalan ng salapi. Never ever kung gagawin yan sa inyo mga kababayan. Mag-ingat kayo. Ang jugaw ay mamamatay na jugaw. Tandaan. Kung doon sila lumalamon, kumikita ng pera sa pagjujugaw ng mga kababaihan, how much more kung sila ay opera ni Liza Tanas? 5 milyon, 2 milyon, 3 milyon? Yan ang silaksak nyo sa isipan ninyo. Dahil alam yan ng mga nakapaligid siguro kay Pangulong Duterte na ang jugaw ay mamamatay na jugaw. Yan ang nagpapagulo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Meron ba akong isinalang dito na batang ng mga babae para isalang ang kanilang mga pagkatao para manghingi ako ng pera sa inyo? O ito, ang mga kipay nila, bigyan niyo ako ng GCash. Ginawa ko ba yan sa inyo? Yan, tanungin ko kayo sa lahat na nakapalo sa akin. O naglatag ba ako ng mga bruskong lalaki? Brusko naman, di ba kasi babae ako, no? Brusko naman. Tapos yung mga palangga ko, na mga kababayan, naglatag ba ako ng brusko na lalaki? Well, doon sa event namin last Sunday, talaga naman brusko, pati cameraman ko, brusko na bongga-bongga. Pero never ever ako magsalang ng mga porno-porno dito, mga palangga, na mga biga-biga. Tapos nangihi ako pera sa inyo, ano ibig sabihin yan? Magpapapantihin ko ang mga babae? Mga bata, papasuotin ko sila ng two-piece, pakita mga susubel sila, tapos GCash naman dyan. Baka naman. Ano tawag dyan? Jugaw! 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 At
ang mga taong yan, hindi nyo dapat pinagkakatiwalaan kahit sabihin nila sila ay Duterte dahil alam ni Duterte ang kanilang mga galawan. Diba? Jugaw, jugaw, jugaw.